So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, mukhang good news po ito sa mga taga-suporta ni General Torre na naghihintay sa kanyang pagbabalik. So, ngayong araw po, meron po kasing update dito po sa binubuo o inuhulman ni Presidente Bongbong Marcos na independent body na mag-iimbestiga nga po ng mga korupsyon dito po sa Pilipinas. No? At malamang isa ito sa magiging trabaho po ni General Torre sa kanyang pagbabalik. Tandaan natin di ba? Malinaw naman po talaga base po sa mga statement na babalik po talaga sa public service si General Torre. So babalikan natin yan kasi bukod nga po diyan, mukhang konektado po kasi ito eh. Okay? So ngayong araw po kasi mga kababayan, nagsalita na rin po itong si Vince Dizon, no? So sabi niya dito, DPWH Executive link to Bulacan Ghost Projects Act. So ngayon malinaw dito mga kababayan na itong si Henry Alcantara, sinibak na po. Hindi lang po siya basta sinibak, mukhang kakasuhan pa. Okay? So kasi pag-usapan natin to kasi mukhang connected ito sa magiging trabaho ni General Torre, no? So sabi dito, Public Works Secretary Vince Dizon has let the axe fall of Henry Alcantara, the former chief of the Department of Public Works and Highways. Okay? In Bulacan, who admitted to certifying the completion of infrastructure projects that were later found to be non-existent. So ngayong araw po kasi pumunta si Vince Dizon sa isang lugar sa Playa del Bulacan na ang nakalagay doon complete na. Pero ang proyekto pala, wala pala. Ginawa lang 3 weeks kasi nung medyo nakakaipitan na, no? So, Henry Alcantara effective today is dismissed from DPWH. He was suspended. He is now dismissed. So, nung nakaraan, suspended ngayon, dismissed na po talaga. No? Dizon said he would also recommend the filing of criminal charges against Alcantara before the Office of the Ombudsman. Okay? So, malupit ito mga kababayan kasi doon pala po sa proyektong nahuli nila kanina, 99 million na po yung yung nawawalang pera, no? Yung lumabas na pera sa gobyerno na non-existent na proyekto. Ang update kasi ngayon mga ka-Streetwise, yung plunder case po ngayon, 75 million na po. Ito crime of plunder committed by a public officer who alone or with family, associates, or subordinates amasses ill-gotten worth at least 75 million pesos through overt or criminal acts. So, ang penalty dito mga kababayan, life imprisonment habang buhay na pagkakakulong and perpetual absolute disqualification from holding public office. So, swak na swak nga po talaga dito si Alcantara. No? So, sana mga kababayan niyo, hindi lang po matapos kay Alcantara to. Sana pati rin po yung mga ibang mga sangkot nga po dito, congressman man o senador, dapat po talaga mapanagot din po dito. Okay? So, meron pa bukod kay Alcantara, meron pang isa, So, he added that Alcantara's former subordinates, ex-Bulacan District Engineer Bryce Hernandez, ito yung sinasabi ni Ping Lacson and Assistant District Engineer J.P. Mendoza would likewise face dismissal from government service and possible criminal cases. Yun. So, malino mga kababayan na seryoso po dito si Vince Dizon. At syempre, kung seryoso po si Vince Dizon dito, mas seryoso po si Presidente Bongbong Marcos. Okay. So, ngayon, papasok po tayo ngayon dito sa binubuo pong independent body na binubuo ni PBBM. Kasi nga po, seryoso siya dito. Kasi nga po, kanina lang po, nagsalita po dito si Atty. Claire Castro. At ang sabi niya dito, ito, basahin natin to, Sabi niya dito, okay, PBBM wants subpoena power for independent probe body on flood control anomalies. So kasi ang problema kasi isa sa mga nakitang problema dito sa independent body na bubuo ni PBBM, baka hindi po matakot yung mga iimbitahan po nila na resource person para pa sa investigation po na yan. Suspect man o witness, Baka hindi matakot Ngayon, ang plano ngayon ni PBBM, at malamang mukhang kasama na sa draft, magkakaroon po ng subpoena power. Itong independent body nga po na gagawin ni Presidente Bongbong Marcos. So, good news po ito mga kababayan.
Ibig sabihin nito, may ngipin po itong binubuong independent body ni PBBM. Hindi lang ito basta-basta na nagbola ng isang grupo, pagkatapos tapos na. Ito po kasi, may ngipin. May subpoena power. Oh, yung mga DDS hindi naiintindihan to kasi ang alam nila tukang-tukang lang. Ang alam nila druga-druga lang, no? Pero mga babae, mabigat po kasi ito. Kasi tandaan po natin, no, kapag may subpoena power, no? At pag ang isang tao po hindi po pumunta sa isang subpoena, sa isang imbitasyon ng subpoena, ang kasunod yan warrant. So kapag may warrant, 'di ba? May arresting officer. O 'di ba? Punta si Digong nga tsaka si Kibuloy na pa-aresto niya. Ito pa kayang mga tarantadong mga magnanakaw sa lipunan natin, hindi kayang arestuin ni General Torre. No, at bukod diyan mukhang kasama ata si General Torre dito po sa independent body po na binubuo ni PBBM, no? So seryoso po ating presidente dito. No, at ako naniniwala po ako no, na mukhang si General Torre po ang isa po sa mga magiging mataas na opisyal na hawak nito. At syempre po yung pagpapa-aresto nga sa malamang si General Alcantara, no? Baka mukhang aresto ni General Torre yan. So abangan lang natin to, no? And by the way, no, so actually may may video dito si Claire Castro para mas maliwanagan tayo, no? So tingnan niyo to. Sinasabi po natin na mukhang walang subpoena power pero ang nais po ng Pangulo sa nasabing Independent Commission ay mabigyan po ng lakas, mabigyan ng ngipin para po mas mapatupad kung ano ang mandato ng Independent Commission na ito. At nais po ng Pangulo na magkaroon po ng subpoena power ang Independent Commission. Ma'am, follow up lang po dun sa Independent Commission. When can we expect an executive order from the President regarding po sa establishment nitong commission? Finalizing na po. Inaayos na po. At may draft na po. Yun, may draft na. Finalizing pa rin po sa... mga DDS, naintindihan nyo ba yun? Mga bobo kasi kayo eh. Ang alam nyo lang, tukang-tukang eh. Di ba? So may draft na, finalizing na lang po. Maybe next week. No? So tayo po, inaasahan po natin mga kababayan na dahil po sa meron sa pinapower itong binubuong Independent Commission ni PBBM, sigurado po kailangan ng isang matatag na pulis dito. No, tandaan po natin si General Torre, 4-star general po yan. Oh. Sa EO. Last na ma'am, si Mayor Magalong last night, he said na he's very much willing to be part of that commission. May reaction po ba yung Palace? Hindi po tayo makakapag-salita patungkol po dyan. Depende po sa Pangulo yan. Wag na si Magalong. Wag na yan. Okay. So ngayon mga babae, so kayo po, no, naniniwala po ba? Hindi sa akin, para kasi sa akin, no, sinabi naman nila na malabo naman sa NBI. No? So mukhang alam naman po kasi natin, no, na itong binubuong independent body po ni PBBM, seryoso siya dito. And by the way, may nakasuhan na nga eh. May kakasuhan na nga eh. Si Alcantara at yung si ibang mga kasama niya, no. And bukod nga dito mga streetways, no, kung mapapansin din po natin yung kilos ng mga ibang mga senador, especially nga po sa minority, na pati itong sila Tito Soto at si Ping Lacson, gumawa rin po ng paraan para maimbestigahan din po yung mga kapwa nila senador sa hiwalay na committee. Hindi po ito committee ni Marcoleta, hiwalay na committee po ito ni Ping Lacson. So nakikita po natin ngayon yung collaboration, no? Kung gaano po kaseryoso ang ating presidente dito sa kanyang gagawing legasya sa kanyang termino bilang presidente ng Pilipinas. Kasi tulad nga po na sinabi ko nga po kanina, kapag ito po kasi pumalpak, no, mahirapan na po tayong ipagtanggol ng presidente. Honestly, sinasabi ko na po sa inyo, no, tayo po dito, fair po tayo dito. Hindi naman po tayo tulad ng ibang mga vlogger dyan na basta Marcos lang. Tayo po hindi po tayo ganun. Kung saan po yung tama, doon po tayo. At ako po, nagiging honest po ako, no, na kapag pumalpak po kasi itong independent body ni PBBM, so paano papalpak? Kapag wala siyang napakulong dito, walang napanagot, no, at naging moro-moro, pasensya sa word na moro-moro, alam ko offensive yun, pero hindi naman, para sa akin hindi naman, di ba? O na, kung sabihin na natin drama, kung sabihin na natin drama lang pala ito ni PBBM, no, ang bababalikan dito, siya rin. Ang pangit po na imahe noon, ibig sabihin noon, nagdrama ka lang para bumuo ng investigasyon para pabanguhin yung pangalan mo. So ako po, naniniwala po ako noon na hindi po gagawin natin presidente ito,
no, nang wala siya pananagutin. Talagang meron talaga mananagot dito. At seryoso siya dito. At syempre, pag seryoso siya dito, kailangan po ng isang tao na kailangan i-execute itong mga bagay po na to. So yan, posible nga si General Torre nga po yung isa dito, no? Yan. So yun mga kababayan, so kayo po, no, nung masabi nyo nga po dito, sa pagbibigay nga po ng subpoena power, dito nga po sa binubuo or nabuo na independent commission ni Presidente Bongbong Marcos. So bukod nga po kay General Torre, sa tingin nyo, sino pa kaya yung mga ibang makasama dito? Malamang ako, malakas ang sure ko dito, no? Malakas ang kutob ko dito, na mukhang merong mga dilawan na kasama. So, kung may dilawan na kasama, good news din para sa akin yon. Kasi mas lalong nabubuo na po yung Unipink na sinasabi natin. Di ba? So kayo ba, pabor ba kayo doon? No? So yun so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat. At syempre dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Hindi makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So thank you mga ka-Streetwise. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and babush!